Ang dapat kasi kapag ka ang tao sa mundong ito ay mag-aaral tungkol sa Diyos na dapat niyang kilalanin, ay simulan niya doon sa simula. Huwag doon sa dulo. Bakit? Sapagkat sa simula, yun ang katotohanan hindi mo maaaring palitan at hindi mo maaaring baguhin. At kapag ka yun ang nakita mo, ay hindi papasok sa isipan mo na kilalanin na si Kristo ay Diyos. Kaya simulan natin ang pag-aaral at pagsasaliksik ng bagay na ito. Papaanong may lumitaw na tunay na Diyos na dapat kilalanin ng tao? Ito ay ating mababasa sa Genesis 17:7. At aking pagtitibayin ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila, na tipang walang hanggan, na ako'y magiging iyong Diyos at ng iyong binhi pagkamatay mo. Malinaw na meron ditong nagpapakilalang Diyos. Nang kanyang banggitin, ako'y magiging iyong Diyos. Ang ibig sabihin doon ay ipinakikilala niya o ipinipresenta niya ang kanyang sarili na dapat siyang kilalaning Diyos. Bakit? Sapagkat mismo sa kanyang bibig lumabas ang salitang ako'y iyong magiging Diyos. At doon sa salitang ako'y iyong magiging Diyos, tanging-tangi lamang siya. Solong-solo niya ang pagiging Diyos na kanyang binabanggit. Dahil siya ang bumanggit ng bagay na yon. At nabanggit din niya sa talata na hindi lang siya Diyos, ang kinakausap niya yan ay si Abraham. Diyos ni Abraham, kundi ng magiging binhi ni Abraham, na ang katuparan niyan ay ang mga Israelita. Kung ganon, ang Diyos na dapat po nating kilalanin ay ang Diyos o dinidiyos ng mga Israelita. Bakit naging tanging-tangi lamang siya? Solong-solo niya ang pagiging Diyos ng kanyang sabihing, ako ang magiging Diyos. Dahil sa may nakasulat sa Exodo 21 hanggang 3 na ganito naman ang ating mababasa. At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Bakit tanging-tangi lamang na binabanggit niya na siya ang magiging Diyos? Dahil ayaw niya na mayroon pang lulutang, may lilitaw pa, o magpapakilala pang Diyos sa mga Israelita. Kung ganon, ang mindsetting o pag-iisip ng mga Israelitang darating, meron na silang kinikilalang Diyos. At ang Diyos na kinikilala nila ay hindi po pwedeng magkaroon pa o dagdagan pa ng panibagong Diyos, sapagkat yun ay bilin na bilin, labag na labag ng sabihing huwag ka nang kikilala ng ibang Diyos. Kung ganoon, kapag kami nagtuturo ng iba pang Diyos ay lumilitaw na paglabag yon sa kauna-unahang utos ng 10 utos. Ang tanong, si Kristo ba ay kinikilalang Diyos? Natural, kinikilala. Ang tanong ulit, yung bang pagiging Diyos ni Kristo ay ibang Diyos kaysa sa kanyang Ama? Natural, ibang Diyos siya. Kung Diyos siya, ibang Diyos na siya. At ano ang nangyayari kapag kagano'n? Nilalabag ng pagtuturong si Kristo'y Diyos, yung sinabi ng Diyos na wag nang magkakaroon ng ibang Diyos.
Kaya papaano kinikilala ng mga Israelita ang Diyos nila? Ang mababasa natin ay ang nakasulat sa 2:10 ng Malakyas bilang kasagutan sa ating tanong. Wala baga tayong lahat na isang ama? Malinaw, isang ama. Hindi baga isang Diyos ang lumalang sa atin? Ang pananalitang yan ng mga Israelita ay nagpapatunay na ang kinikilala nilang Diyos ay isa lamang, isa. At ang Diyos na isa na yan ay malinaw na ang sabi nila, ang Ama. At yung Ama, isa lang. Kung ganoon, papaano mangyayari na ang isang Diyos ay magkakaroon pa ng kaalaman na gaya ng Trinidad na Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo? Mali yun. Bakit? Sa simulain pa ng aral, simulaing aral tungkol sa Diyos, walang binabanggit na ang isang Diyos ay isang Ama, isang Anak, at isang Espiritu Santo. Kundi ang isang Diyos ay isang Ama lamang, walang dagdag at walang bawas. Bakit inaayawan ng Diyos na mayroong pang lilitaw bukod sa Kanya na Diyos? Bakit ang gusto niyang mangyari natatanging siya lamang? At wala nang ikalawa, lalong walang ikatlo. Ano ba ang nalilikhang damdamin kapag may nagtuturong Diyos o ibang Diyos bukod sa Kanya? Tandaan natin na ang tunay na Diyos, nagpapakilala mismo siya na siya ang Diyos. Ang hindi tunay na Diyos ay hindi maaaring magpakilala o magsalita na siya ang Diyos. At kung tinatanggap natin na ang isang Diyos na yan ay ang isang Ama, nangangahulugang hindi maaaring maging Diyos si Kristo sapagkat hindi po siya Ama, kundi siya po ay anak. Ang sabi sa talata, ang isang Diyos ay siya ding isang Ama. Bago natin ito ituloy, maaari naman pong magkaroon ng paksa na maaaring pagdebatihan na ito ay patutunayan na ang pagtuturong si Kristo ay Diyos ay pagkakaroon ng ibang Diyos. Kung ganon, sa debate, pagka napatunayan na ang pagiging Diyos ni Kristo ay ibang Diyos, labag na po yun sa kauna-unahang utos na ipinag-uutos. Ano nga ang mapanganib na nalilikhang damdamin sa ating Panginoon Diyos, sa Ama, kapag mayroong nagtuturo na iba pang Diyos bukod sa Kanya? Basahin po natin ang nakasulat dito po sa Exodo 20:5. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Kung ganoon, kapag itinuturo ng sinuman na si Kristo ay Diyos, lumilikha ka ng matinding galit, puot at paninibugho sa panig ng Ama na siyang tunay na Diyos. Ano ang mangyayari o magaganap sa lahat ng mga nagtuturo ng ibang Diyos bukod sa Ama? Kung siya ay maninibugho, anong pangyayaring gagawin niya pagdating ng panahon dahil sa paninibugho niya tungkol sa ipinakikilalang ang Kristo ay Diyos? Babasahin ko sa inyo ang nakasulat sa Deuteronomio 18:20.
Ngunit ang propeta na nagsasalita ng salitang may pagpapalalo sa aking pangalan, na hindi ko iniutos sa kanyang salitain, o magsasalita sa pangalan ng ibang mga Diyos, ay papatayin nga ang propetang yaon. Malinaw ang hatol na mayroong pasya ang Diyos na kapag ka magtuturo na ng ibang Diyos katulad ni Kristo, ang hatol ay malinaw, mamamatay sila. Siguro naman ang katwiran ninyo, ba't di pa namamatay? Hintayin ninyo. Meron pong takdang panahon na itinakda ang kataas-taasan na lilipulin sa ibabaw ng lupa ang hindi mga tunay na Diyos, nagturo ng ibang Diyos, nilinglang ang tao, dinaya ang tao, sapagkat hindi po yun ang sinaunang aral na dapat matutunan ng tao sa mundo. Ngayon puntahan na muna natin, personal nating puntahan ang Panginoong Hesukristo nung kanyang sisimulang ganapin ang kanyang pangangaral, ang kanyang pagtuturo, o ang kanyang ministeryo. Papaano niya sisimulan ang mga pagtuturo niya? Batay mismo sa mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang nakasulat sa Mateo 5:17 ay ganito: huwag ninyong isipin, ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Ano po ba ang mga nakasulat sa mga simulaing aral, na mga nakasulat sa kautusan, na mga nakasulat sa aklat ng propeta? Malinaw na ang tunay na Diyos, una, ipinakikilala niya mismo ang kanyang sarili na Diyos. Kung ipinakilala mismo ng Ama na siyang Diyos, hindi maaaring sirain ng ating Panginoong Hesukristo yon, na para bang ipalitawin na bukod sa kanyang Ama, siya rin ay Diyos. Ay mali yun. Hindi maaaring sabihin ng anak yung sinabi ng Ama ng direktahan na ako ang iyong Diyos. Walang ganong pananalita si Kristo sa buong panahon ng kanyang pangangaral, na kanyang sinabi na ako'y Diyos ng mga Israelita. Walang ganon. Kundi kung ano yung mga simulaing aral na nagsimula sa ganoong formulasyon o plataforma, yan din ang ituturo ng ating Panginoong Hesukristo. Ganun nga ba ang nangyari? Talaga bang nang siya ay nangaral, ay itinuro niya na kung papaano noong simulain ng una na ang kanyang Ama, ang iisang Ama niya, siya din ang iisang Diyos na kanyang itinuro? Yan ang ating babasahin naman dito sa Juan 17. Unahin na muna 1:3 bago ang 1. Ito ang nakasulat. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila. Bakit may salitang makilala ka nila? Kasi ayaw kilalanin Ang gustong kilalanin yung anak anong pagpapakilala na dapat kilalanin ng sino man tao tungkol sa kikilalanin niyang Diyos? Tuloy nating ang basa. Na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Sino yung iisang Diyos na tunay? Pag bumasa tayo sa itaas ng 1, yan ang kanyang Ama. Kung ganon, simula dun sa unang panahon
ng panahon na nakipagtipan ng Diyos kay Abraham hanggang sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, walang pagbabago na nangyari. Yung pabing kanyang ama ang dapat kilalaning tunay at nag-iisang Diyos. Pagdating naman sa panahon ni Apostol Pablo na nang isugo na siya ng Kristo sa mga kahintilan, binago niya ba? Nagkaroon ba siya ng pagbabago sa kanyang pangangaral? Ito ang ating babasahin sa unang Korinto. Ulitin natin uli. Sa unang Korinto 8:6, ito yung pagkakasulat ni Apostol Pablo. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. At tayo'y sa Kanya at isa lamang Panginoon, si Hesukristo. Nilinaw ng sumulat na noong siya'y isugo, ipangaral niya at ituro ang ating Panginoong Hesukristo, nananatili sila pirmis doon sa ang iisang Diyos. Yung iisang Diyos na yun, hindi isinasangkot doon yung anak, lalo na ang Espiritu Santo. Ang iisang Diyos doon ay ang Ama lamang. Kung ganon, yaang lahat mula sa simula hanggang kay Apostol Pablo, uniform ang pagkakaturo, walang pagbabago, walang anumang dungis, o walang anumang kapintasan, walang anumang sitwasyon na sinusugan, kundi nagkakaisa sa pagtuturo na ang dapat na kinikilala ng tao, lalo ng Kristyanismo, ay ang Ama lamang, ang iisang tunay na Diyos.